Noong unang panahon, ang mga tao ay pinasiyahan ng mga Diyos at halimaw, ngunit ang kalahating Diyos na si Perseus ay nagawang talunin ang Kraken at iligtas ang sangkatauhan. Nang inalok siya ng kanyang ama na si Zeus na maging isang Diyos, tumanggi ang lalaki at piniling mamuhay bilang tao. Kahit na namatay ang kanyang asawa, hindi nanalangin ang lalaki sa mga Diyos para sa tulong, ngunit sa halip, plano niyang mabuhay sa tabi ng kanyang anak na si Helios, bilang isang simpleng mangingisda. Hindi nagtagal ang kanilang mapayapang pag-iral, dahil pinili ng ama ng lalaki na si Zeus na bisitahin sila sa gabi habang nagbibigay sa kanila ng kakilakilabot na balita. Tila, ang mga Diyos ay nawawala ng kanilang kapangyarihan dahil sa pagtangging sangkatauhan na manalangin, at hindi na nila kayang panatilihin ang mga demonyo sa loob ng mga tarangkahan ng Tartarus na nagbabantay sa underworld, na nagbabanta na palayain ang isang napakalaking titan na kilala bilang Cronus, na siyang ama ng lahat. Mga Diyos gusto ni Zeus na tulungan siya ni Perseus na itigil ang kalamidad na ito, ngunit ang lalaki ay tumanggi mal. Hindi naniniwala na siya ay may kapangyarihan na gumawa ng anumang pagkakaiba sa pagiging isang demigod lamang ng walang ibang pagpipilian. Nagpa siya ang Diyos na sumama sa kanyang kapatid na si Poseidon at sa kanyang anak na si Ares, patungo sa mga tarangkahan ng Tartarus upang ayusin ang mga pader. Sa kalaunan ay nakilala nila si Hades, ang kapatid ni Zeus, na nagtataglay pa rin ng sama ng loob sa lahat dahil sa pagpapalayas sa kanya sa underworld. Mabilis na ipinagkanulo ng masamang Diyos ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga demonyo sa mga Diyos, na naglulunsad maraming bowl ang apoy na itinapon sa hangin ang lahat. Sinubukan ni Zeus na lumaban sa tabi ng kanyang kapatid, ngunit mabilis siyang nabigla dahil sa kanilang panghihina na estado, na naging dahilan upang matamba si Poseidon sa galit na mga pag-atake. Lalong lumala ang mga bagay nang magpasya si Ares na ipagkanulo ang kanyang ama sa pamamagitan ng patuloy na paghampas sa kanya sa mukha, at pagpapatamba sa kanya sa proseso. Ang taksil ay lumakad patungo sa Diyos at kinuha ang kulog, na nagdulot ng pagdagsa ng enerhiya sa kanyang katawan habang siya ay lumalakas. Kasabay nito, maraming mga kaimira ang umakyat mula sa mga bundok at nagsimulang lumipad patungo. Mabilis na napansin ni Perseus ang isang maakit sa mga atensyon ng mga taga-nayon habang silang lahat ay nagtitipon sa paligid ng bunganga. Sa lalong madaling panahon, ang mabangis na halimaw ay nagsimulang umatake sa mga tao sa pamamagitan ng paggamit ng buntot nito at kalaunan ay tumalon mula sa lupa, na nagdulot ng napakalaking pinsala sa paligid. Ang mga tao ay mabilis na pinatay ng nilalang habang sila ay natamba at nasusunog ng buhay, ngunit si Perseus lamang ang tumatakbo patungo sa panganib habang sinusubukan niyang hanapin ang kanyang anak. Hindi nagtagal ay lumitaw ang halimaw sa harap ng lalaki habang naglalagablab ito kung saan-saan, ngunit mabilis na nakabawi si Perseus at nagsimulang humabol sa kalaban. Ang pangunahing karakter ay namamahala upang tumalon sa ulo ng nilalang habang patuloy na sinasaksak ang halimaw, ngunit kalaunan ay itinapon ng Chimera habang umaatungal ito sa mga tao. Sinisingil ng halimaw si Perseus at pinaalis siya gamit ang napakalaking puwersa. Sa kalaunan ay kinaladkad ang lalaki sa buong field, habang pareho silang bumagsak palabas ng mga gusali. Sa kabutihang palad ay mabilis na nakabawi ang demigod at natrap ang halimaw sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal chain habang hinihiwalay niya ang mga ulo ng nilalang. Nagawa ni Perseus na linlangin ang Chimera sa pamamagitan ng pagpapagaan ng sarili sa nilalang. Sa wakas ay napatay ang kalaban habang nasusunog ang halimaw mula sa sarili nitong apoy. Ang demigod ay nagawang manalo sa laban sa halaga ng maraming sugat sa kanyang katawan, at sa lalong madaling panahon nalaman na ang kanyang anak na si Helios ay nakaligtas sa pag-atake dahil sa kanyang matapang na labanan. Dinala kaagad ni Perseus ang bata sa templo ng mga Diyos upang manalangin siya sa kanyang ama para sa tulong, ngunit napansin niya na ang lugar ay hinalughog walang mga mananampalataya dahil ang lahat ng mga eskultura ay pinaghiwa-hiwalay. Ang dalawa sa kalaunan ay nakahanap ng isang estatwa ni Zeus at nagsimulang magdasal sa Diyos, na naging sanhi ng pagbuo ng anino sa loob ng gusali na lumabas na si Poseidon na nakatakas mula sa nakaraang pagtambang. Gayunpaman, napakalinaw na ang Diyos ay malubhang nasugatan habang sinasabi niya kay Perseus ang tungkol sa kapalaran ni Zeus, at tinitiyak sa tao na siya lamang ang makakapagligtas sa mundong ito. Nais ng Diyos na mahanap ng demigod ang kanyang anak na si Agenor na kasalukuyang kasama ni Reyna Andromeda. Sinabi niya sa lalaki na alam ng kanyang anak ang daan patungo sa bumagsak na bathala na si Hephaestus, na may susi para talunin si Cronus, bago dahan-daang naging alabok at naglaho sa hangin,
walang iniwan kundi ang kanyang tridente. Kasabay nito, kinuha ni Ares na hostage si Zeus at ipinaliwanag ang kanyang pagkamuhi sa kanyang ama, dahil sa paboritismo ng Diyos sa kanyang kapatid na si Perseus. Kinukot siya ni Hades ang kasalukuyang suliranin ng kanyang kapatid, at ibinunyag ang kanyang engranding plano na isakripisyo si Zeus sa kanilang ama. Dinadala niya ang Diyos patungo sa puso ng Tartarus, kung saan nakahiga ang napakalaking katawan ni Cronus. Itinali nila ang Diyos sa mga tanikala at sinimulang alisin ang kanyang mga kapangyarihan, sa kalaunan ay ginagawang lava ang enerhiya at inilipat ito patungo sa napakalaking Titan. Ipinaliwanag ni Hades na ipinangako ni Cronus sa kanila ang immortalidad para sa pagpapalaya sa kanya, sa kabila ng pagtanggi ng tao na manalangin na nagiging dahilan upang mawala ang lahat ng kapangyarihan ng mga Diyos, ngunit tinatawanan ni Zeus ang kawalang muwang ng kanyang kapatid, na sinasabing ang Titan ay hinding-hindi magpapaligtas sa kabilang panig. Muling isinuot ni Perseus ang kanyang baluti at nagpaalam sa kanyang nag-iisang anak bago sumakay sa ibabaw ng kanyang mahiwagang hayop habang lumilipad patungo sa Reyna Andromeda. Dinala ni Pegasus ang demigod sa langit at mabilis niyang nakita na ang mga hukbo ay naghahanda na sa pakikipaglaban malapit sa pasukan sa underworld. Si Perseus ay nagmamadali patungo sa mga sundalo at lumapag sa harap ng lahat, habang kinikilala ng mga tao ang kanilang bayani na pumatay sa Kraken, at nagpupuri para sa kanyang pangalan. Sa wakas ay muling nakipagkita ang lalaki sa Reyna pagkatapos ng maraming taon, at ipinaliwanag niya sa kanya ang mga dahilan sa likod ng kalamidad na ito, na nagmumungkahi na kailangan nilang i-recruit si Agenor, dahil isa rin siyang demigod. Nagtungo sila sa loob ng mga selda ng bilangguan kung saan pinarurusahan si Agenor dahil sa pagsisikap na magkaroon ng ilang agresibong yakap sa Reyna at mukhang Walmart na bersyon ng Aquaman. Sinabi ni Perseus sa lalaki na ang kanyang ama ay pinatay ni Hades, at nangako sa kalahating Diyos ng pagkakataon para sa paghihiganti, kung dadalhin niya sila sa nahulog na Diyos na si Hephaestus. Ang pangunahing tauhan ay namamahala upang kumbinsihin ang kanyang inson sa dahilan, at sila ay agad na naglakbay patungo sa mahiwagang isla, kung saan tanging si Agenor ang makakahanap sa pamamagitan ng paggamit ng trident. Sa lalong madaling panahon, ang napakalaking lupain ay lumitaw sa harap ng grupo, at ang mga tao ay dumating sa isang lugar na puno ng mga higanteng puno. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Perseus na may mali kapag na-trigger ang mga higanteng kagamitan at nakuha si Agenor sa loob ng isang napakalaking bitag bago nila mailigtas ang lalaki. Isang puno ang ibinato sa pangunahing tauhan at laking gulat niya nang makita ang isang higanteng humanoid na sumulpot sa kanyang harapan. Desperado si Perseus na tumakbo habang inaakit ang nilalang palayo sa kanyang mga kaibigan, ngunit bago matambangan ng mga sundalo ang kanilang kalaban, lumitaw ang pangalawang halimaw sa likuran nila. Sinisikap ng mga tao na umatake sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga arrow, na nagagalit sa nilalang sa proseso, na nagpapatambas sa mga mandirigma na parang mga manikang basahan at pinapatay sila na parang malilit na insekto. Samantala, si Perseus ay patuloy na tumetakas mula sa napakalaking nilalang, habang sinisira ng kalaban kung saan man siya pumunta at sinisira ang lahat ng puno sa paligid. Sa kalaunan ay nakarating ang demigod sa isang talampas kung saan nakahanap siya ng bitag na itinakda ng mga higanti at nagpa siyang gumawa ng pangwakas na paninindigan. Ng mga Cyclop ay sumisingil patungo sa lalaki at sumigaw ng galit, habang sinusubukan niyang durugin ang pangunahing tauhan. Ngunit nagawa ni Perseus na saksakin ang kamay ng nilalang, na naging sanhi ng pagsigaw ng kaaway sa matinding paghihirap. Sinamantala ng mga sundalo ang pagkakataon at sinubukang atali ang halimaw sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga lubad, ngunit tumanggi ang kaaway na matalo, habang patuloy itong nagpupumiglas at ibinabato si Perseus sa lupa. Ang halimaw sa kalaunan ay nakawala mula sa mga pagpigil, ngunit pinamamahalaan ni Perseus na i-activate ang bitag, na naghagis ng isang puno ng kahoy sa ulo ng kaaway, at pinatumba siya sa proseso. Naglalakad ang lalaki patungo sa nilalang sa tagumpay, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na isa pang higanti ang sumusulong upang iligtas ang kanyang kaibigan, na pinipilit si Perseus na lumaban muli. Sa kabutihang palad, ang mga nakatatandang Cyclop ay lumitaw sa tamang oras upang ihinto ang labanan, habang ibinabagsak niya si Agenor sa lupa, at yumuko patungo sa mga tao bilang pagpapasakop pagkatapos makita si Perseus na hawak ang trident. Nagagawa ng napakalaking humanoid na dalhin ang mga tao patungo sa lugar na kanilang hinahanap,
Sa kalaunan ay dumating sa harap ng isang higanteng gusali, kung saan naninirahan ang nahulog na Diyos. Maingat na pumasok ang mga mandirigma sa istruktura at nagulat nang makitang nakilala kaagad ni Hephaestus ang mga bayani. Lumalabas na ang matandang lalaki talaga ang nagtayo ng lahat para sa mga Diyos, at nalaman nila na ang tanging paraan upang talunin si Cronus ay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng tatlong maalamat na endate ng mga Diyos at paglikha ng Spear Triumph. Para makuha ng mga bayani ang natitirang mga item, kailangan nilang makipagsapalaran sa gitna ng Tartarus kung saan naninirahan si Hades, at ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng labyrinth na itinayo ng matanda. Agad silang tumungo sa karumal-dumal na maze, at kalaunan ay nakarating sa harap ng isang napakalaking gusali na umiikot patungo sa gitna ng mundo. Nakarating ang mga tao sa istruktura, ngunit mabilis na nakarinig ng papasok na projectile na bumagsak sa mismong harapan nila, na nagpapalipad sa lahat ng paurong. Nahanap na pala ni Ares ang kanilang lokasyon habang nagdadasal sa kanya ang isa sa mga sundalo, at walang kahirap-hirap niyang pinapatay ang mga mandirigma na parang mga insekto lamang. Ang masamang Diyos ay pumunta sa batang babae na nagdarasal sa kanya, at sinaksak siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang napakalaking espada, na nagpapatunay na ang Diyos ng digmaan ay hindi kailanman isang simp. Sa kabutihang palad, nabuksan ni Hephaestus ang pasukan patungo sa labyrinth, at ang matanda ay nagmamadaling pumasok upang pigilan si Ares. Isinakripisyo ang sarili habang binibigyan niya ng pagkakataon ang mga tao na makatakas sa maze. Nakarating sila sa loob ng napakalaking gusali at mabilis na napagtanto ang pagiging komplikado ng mga landas, at ang mga tao ay walang pagpipilian kundi magpatuloy sa hindi alam. Pagkatapos ng maraming oras ng pag-navigate sa paligid ng dazzle tulad ng istruktura, ang mga tao sa lalong madaling panahon ay napagtanto na may isang bagay na mali habang ang mga pader ay nagsisimulang lumipat patungo sa kanila. Mabilis silang tumakbo palayo sa lugar habang ang mga gusali ay tila nabubuhay, na dinudurog ang lahat ng naiwan. Habang sinusubukang iwasan ang mga papasok na pader, si Perseus ay nahiwalay sa kanyang mga kaibigan, habang siya ay itinulak palayo at mas lalo pang nahulog sa gusali. Bago makabangon ang lalaki mula sa pagkahulog, inatake siya ng isang nilalang mula sa likuran at sinubukang tusukin ang pangunahing tauhan sa pamamagitan ng paggamit ng mga sungay nito. Sa kabutihang palad, nagawa ni Perseus na itulak ang kaaway palayo, at napagtanto na ang halimaw ay isang mabisyo na may nagamit ito na parang sandata upang saksakin ang halimaw ng tuloy-tuloy sa tiyan. Sa kalaunan ay nagtatapos sa buhay nito. Si Perseus ay nagpatuloy sa pasulong habang ang kanyang mga kaibigan sa wakas ay dumating din, at sa lalong madaling panahon napagtanto nila na ang pasukan patungo sa Tartarus ay nasa harapan nila. Kasabay nito wakas ay kinuha na ni Cronus ang lahat ng lakas ni Zeus, na naging dahilan upang mabuksan ng napakalaking Titan ang kanyang napakalaking mga mata. Nang makita ni Hades ang kapangyarihan ng kanyang ama, sinimulan ni Hades na tanungin ang kanyang pagpili na palayain ang halimaw, ngunit sa lalong madaling panahon ay narinig ng kanyang kapatid na tinatawag ang kanyang pangalan. Humingi ng paumanhin si Zeus sa pagpapalayas kay Hades sa underworld, at nakiusap sa kanyang kapatid na gawin ang tama, ngunit bago pa magbago ang isip ng Diyos, sinalakay ni Ares ang Diyos mula sa likuran at ibinagsak siya sa lupa. Mabilis na nakabawi si Hades at nagsimulang humakbang pabalik. Sa kalaunan ay itinulak silang dalawa sa bangin habang sila ay nahuhulog mula sa mga bangin. Sa kabutihang palad, si Perseus ay nakarating sa tamang oras at natagpuan ang kanyang ama na natunaw sa lupa. Sa pamamagitan ng paggamit ng sandata ng Diyos, nagawang palayain ng pangunahing tauhan si Zeus mula sa pagkakagapos, ngunit hindi bago muling lumitaw si Ares, na lumikha ng napakalaking shockwave na nagpapalayo sa mga mandirigma. Bago matapos ang pagpatay ng masamang Diyos, lumitaw din si Hades at pansamantalang pinahinto ang kalaban, na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, ang Diyos ng digmaan ay namamahala upang alisin ang pitchfork at itinapon ito gamit ang napakalaking pagpilit, na tumusok kay Zeus sa likuran bilang resulta. Ang buong lugar ay nagsimulang gumuho habang ang higanteng Titan ay nakalaya mula sa kuweba ngunit nagawa ni Zeus na kunin ang mga sandata ng Diyos at magkasalubong ang mga ito, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na nag-teleport sa mga bayani palayo. Mabilis nilang dinala ang matanda sa base ng hukbo at inihiga siya sa mesa, ngunit sinabi ni Zeus kay Perseus na kailangan niyang bawiin ang kidlat mula kay Ares, upang mabuo niya ang sibat ng Triumph at pigilan si Cronus sa pagsira sa mundo.
Nang walang ibang pagpipilian, nagpa siya ang pangunahing karakter na manalangin sa Diyos ng digmaan at haminin ang kanyang kapatid na makipaglaban sa loob ng templo ni Zeus. Ang demigod ay nagpaalam sa kanyang mga kaibigan at nagsimulang sumakay sa Pegasus sa kalangitan, habang ang lahat ay nagsasaya para sa kanyang tagumpay. Sa lalong madaling panahon, ang bundok ay sumabog sa malayong distansya, na lumilikha ng isang napakalaking shockwave na sumasakop sa buong hukbo, at nagpadala ng maraming mga demonyo sa mga bola ng apoy habang sila ay bumagsak sa ang mga halimaw ay galit na naniningil sa hukbo habang ang mga sundalo ay pilit na nagsisikap na mating si Perseus sa templo ni Zeus upang harapin ang Diyos ng digmaan. Ngunit laking gulat niya nang makitang binihag ni Ares si Helios, upang mapanood ng bata ang pagkamatay ng kanyang sariling ama. Galit na galit sa lalaki dahil sa paglalagay ng kanyang pamilya panganib, si Perseus ay sumugod at sinubukang salakayin ang Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng mga sandata ng Diyos ngunit mabilis siyang natalo ng kaaway habang siya ay itinapon sa lupa. Patuloy na hinahampas ni Ares ang pangunahing tauhan habang ang batang lalaki ay walang pag-asa na nanonood. Sinuntok ang lalaki at patuloy na binangga sa mga haligi bago siya inihagis sa lupa. Nang malapit nang haharapin ni Ares ang huling suntok, napansin ng masamang Diyos na si Helios ay tumataas laban sa kanya sa kabila ng imposibleng mga pagsubok, at nagalit sa tapang ng batang lalaki. Nagbibigay ito kay Perseus ng pagkakataong mag-strike habang tinataboy niya si Ares at sinaksak siya sa dibdib, na kalaunan ay isinusumite siya sa pamamagitan ng pagsikal sa kanya. Hinawakan niya ang sandata ng Diyos at sinaksak ang kanyang kapatid sa tiyan, na ginawang alabok ang Diyos. Mabilis na kinuha ni Perseus ang 3 sandata ng mga Diyos at pinagsama ang mga ito. Sa kalaunan ay nabuo ang sibat ng Trium na patuloy na kumikinang sa kapangyarihan. Kasabay nito, si Hades ay lumitaw sa harap ni Zeus at humingi ng paumanhin para sa kanyang pagkakanulo, bago hinawakan ang kanyang kapatid at ibinahagi ang kanyang kapangyarihan. Sa kalaunan ay muling binuhay ang Diyos sa proseso. Tumungo sila sa larangan ng digmaan at sinimulan nilang sirain ang mga demonyo ng paisa-isa, habang pinapatumba nila ang mga halimaw pabalik sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang atmahika at naglilinis ng daan patungo sa napakalaking lalong madaling panahon. Lumabas si Cronus mula sa mga bundok at galit na umuungal sa mga Diyos, ngunit plano ni Zeus na umatake muna habang sinisingil niya ang lahat ng kanyang lakas at pinakawalan ang mga ito sa halimaw na nagdulot ng malalaking pagsabog sa katawan ng kaaway. Gayunpaman, nagawa lamang nitong inisin ang Titan habang hinahampas nito ang kalapit na bundok at sinisira ang lahat ng nakikita. Sa kabutihang palad, si Perseus ay namamahala upang lumipad sa larangan ng digmaan habang dinadala niya ang mahiwagang sibat, na nagpaplanong patayin ang higanteng halimaw minsan at magpakailanman. Nakita ito ng napakalaking nilalang at naghagis ng isang barrage ng lava sa pangunahing karakter, na pinipilit ang demigod na umiwas sa pag-atake sa kalagitnaan ng hangin habang ang apoy ay bumagsak sa lupa at nilamon ang buong hukbo. Nang makitang nagkakaproblema ang anak niya, sinimulan ni Zeus na maniningil ng panghuling pag-atake sa tabi ng kanyang kapatid at itinapon ang enerhiya kay Cronus na nagdulot ng napakalaking shockwave na nagpa-atras sa kaaway, at nagbigay ng pagkakataon kay Perseus na lumipad palapit sa kalaban. Sa sobrang galit, naglunsad si Cronus ng isang mapangwasak na pag-atake habang sumusuntok siya sa lupa, na lumilikha ng isang napakalaking pagsabog sa proseso habang si Zeus ay desperadong sinusubukang protektahan ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagtatanggol laban dito. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kalaban ay masyadong malakas dahil ang enerhiya ay tuluyang bumagsak sa hadlang na nagpapadala kay Zeus na lumipad pabalik sa mga bato. Sinamantala ni Perseus ang pagkakataon at direktang lumipad patungo sa mukha ng halimaw habang sinisimulan niyang i-charge ang sibat ng Trium, sa kalaunan ay nakalusot ito ay apoy at sumugod sa bibig ng kaaway. Nagagawa ng demigod na putulin ang nilalang sa pamamagitan ng paggamit ng sibat at itinapon ang sandata sa katawan ng halimaw, na nagdulot ng napakalaking dami ng enerhiya na inilabas. Ang napakalaking Titan ay sumisigaw sa matinding paghihirap at nagsimulang sumabog mula sa loob, na nagdulot ng isang malaking pagsabog na humaharang sa buong kalangitan habang ang lahat ng mga sundalo ay nagsasaya sa tagumpay. Matapos maayos ang lahat, natagpuan ni Perseus ang kanyang ama sa tabi ni Hades at napagtanto na si Zeus ay nasugatan ng malubha mula sa labanan. Pumunta siya sa kanyang ama habang pinipigilan ang kanyang mga luha, ngunit ang Diyos ay nagsasabi lamang sa kanyang anak na gamitin ang kanyang kapangyarihan ng matalino, at salamat sa lalaki para sa lahat ng kanyang nagawa,
bago dahan-daang naging alabok at kumupas sa kawalan. Minsan mamaya, si Perseus ay bumalik sa kanyang anak at nagpasya na ibigay sa bata ang kanyang sandata, na sinasabi sa kanya na laging alalahanin kung ano ang ginawa ng mga Diyos para sa sangkatauhan at huwag kalimutan kung sino talaga siya. Wakas.